Nakailan ka sa Qatar? Naka 5 years din. Naka 5 years din ba? Naiilang siya sumagot, di Ay, sanay. gumagano'n ka sa Yun nga, nagpursige pa rin ako, hindi ako nakinig kay mami, matigas ang ulo ko, eh. Sige, mukhang kaya na magpa-interview ni mami, ako na lang magsasalita. Naisip namin na puwede na kaming tumanda do'n since maganda naman yung sahod namin. Wala kaming, tax na binabayaran. Ulitin natin. Hi guys! Welcome to my channel guys! Today is Saturday evening. Although mukhang maaga pa, pero gabi na yan. 7 o'clock in the evening na. And dapat mag-e-edit ako ngayon, eh. Pero si mami niyaya ako mag-walking, eh. Ayaw mo. So, exercise muna. How are you? Hi! Are you going to India? No? No, not this time. Sino yun, mami? Yung kapitbahay namin sa kabila ko. Yun yung kapitbahay Really? namin. Yung mga punulis nag-aaral din sa St. Joseph, di ba? Yung St. Joseph, yun yung school ko saan nag-aaral yung mga anak namin. So, yun. Lagi nakakasalubong ni mami yun sa umaga. Minsan na sa Pilipinas. O, minsan daw sinasakay ni mami sa kotse namin, hinahatid din niya. Anyway guys, for today's vlog, gusto kong pag-usapan natin kung pang habang buhay ba or pang permanent ba ang pag-Middle East. So, yun ang pag-usapan natin. Let's go! Hello guys! So, yung topic nga natin ngayon is kung pang habang buhay ba or pang for life ba ang pag-Middle East. Kasi kami dalawa ni Mami is nagtrabaho kami sa Middle East. Si Mami, saan ka nagtrabaho, Ma'am? Sa Dubai una. How many years? 5. So, naka 5 years sa Dubai si Mami. Ako, naka 6 months lang ako sa Dubai. Kasi tinamaan ako ng recession nung nagtrabaho ako sa Dubai. And then after that, nag-Qatar kami. Si Mami, nakailan ka sa Qatar? Naka 5 years din. Naka 5 years din ba? Naiilang siya sumagot, di Ay, sanay. gumagano'n ka sa Ako naman, naka 6 years ako sa Qatar. So, pagdating sa Middle East, meron akong accumulative experience of 6.5 years. And si Mami, since naka 5 daw siya sa Dubai and naka 5 siya sa Qatar, so 10 years. Mas veterano sa akin si Mami pagdating sa Middle East. So, Mami, tanong ko lang, nung bagong dating mo sa Dubai, naisip mo ba na magiging for life yung pag-i-stay mo sa Middle East? Nung pagdating ko saan? Sa Middle East, nung dumating ka sa Dubai. Hindi. Wala namang citizenship dun eh. Pero naisip mo ba na mag-a-abroad ka? I mean, makakapunta ka sa mga bansang may citizenship? Hindi. Hindi, parang okay na ako dati dun eh. Hindi kasi parang okay na ako dun. So, ang iniisip mo, hanggang sa mag-retire ka, okay ka na sa Middle East. Yes. Ako rin guys, ganun din ako. Kasi, nung unang bagsak ko sa Dubai, gandang-ganda ako sa lugar na yun eh. Parang compared sa Pilipinas, napaka-modern. And syempre parang yung mga ganung lugar sa mga pelikula mo lang siya napapanood, 'di ba? So sabi ko parang okay na ako do'n, okay na yung puwede na akong tumanda do'n. Gano'n yung naisip ko. Tapos Mami, at what point in time, naisip mo ba na ano na habang I mean, naisip mo ba nung nasa Middle East tayo na do'n na talaga tayo tatanda nung magkasama na tayo? Yes. Talaga? Yeah, akala ko dun. Yeah, Lalo na sa Qatar ano? kasi okay naman tayo dun. Yeah. Naalala ko nung lagi sinasabi ni Mami is ano, since maganda naman kasi mga trabaho namin, okay na kami ron, puwede na kaming tumanda do'n. Mag-iipon na lang. Mag-iipon na lang ng pang-retirement 'pag, nag-retire na kami pag-uwi sa Pilipinas. Yeah, mag-iipon na lang, magpapatayo ng bahay, magtatayo ng business sa Pinas. Parang kahit ako gano'n din ako. Pero dumating sa time na nagkaproblema ako do'n sa company ko sa Qatar and then
Parang ayaw ko naman bumalik sa Dubai nun kasi maghihiwalay kami. Siya mag-i-stay siya sa Qatar, ako mag-i-stay ako sa Dubai. Parang ayaw ko na nun. So, dun ako tumingin ng mga other options, either Australia or Canada. And then dun ko nga inayos yung pagka-Canada. Tapos nung una si Mami ano siya, parang ayaw niya, 'di ba parang ayaw mo? Sabi ko okey na tayo sa ano, okey na tayo sa Ano? oo, sabi ko okey na tayo sa Middle East. Ayaw niya nun, eh. Tapos, yun nga nagpursige pa rin ako, hindi ako nakinig kay Mami, matigas ang ulo ko, eh. Ayaw pa niyang mag-IELTS nun. Parang ako talaga lahat ng umayos. Tapos nung nandito na kami sa Canada, nung bago-bago pa lang tayo ayaw mo pa rin 'no? Kaya kasi ang hirap humanap ng trabaho. Ayaw niya. Pero after 10 years in Canada, Mami, ano, Lakas ng boses. ang lakas daw ng boss ko. Pero after 10 years in Canada, okey na. Oh, sige mukhang ayaw na magpa-interview ni Mami, ako na lang magsasalita. Hindi sanay, ayaw mag-vlog. Anyway guys, basic summary of the story is ganun nga, nag-stay kami sa Middle East tapos dun kami nag-work for ako 6.5 years, si Mami 10 years. And then at the beginning of our, journey sa Middle East, naisip namin na puwede na kaming tumanda dun since maganda naman yung sahod namin. Wala kaming, tax na binabayaran, malaki yung sahod namin, malaki na naipapadala namin sa Pilipinas. And then, yun nga, base sa mga kinuwento namin may mga nangyari kung bakit napunta kami dito sa Canada. Uy, yung underwear mo Pero nandun. ano yun? Yung underwear mo ba't Pero looking in hindsight guys, na-realize namin na mas maganda talaga na buti na lang napunta kami dito sa Canada. For a couple of things. Unang-una is yung citizenship. Walang citizenship sa ano sa Middle East. So at the age of 80, kailangan mo na mag-retire. Kung may naipon ka sa Pilipinas, naipundar ka, mga investment, mga lupa, good for you. Kung wala naman, parang uuwi ka na back to zero. And then, I lost my thought. Nasaan na ba ako? Kasi tinitignan ko 'to yung mga makakasalubong natin, eh. Dali, pause muna natin ha guys. Ayoko magsalita ng ano, eh. And then, reason number 2 is yung childhood ng mga bata. Kasi guys 'pag, sa Middle East ka ano, nag-raise ng family, dalawang destination lang yung puwedeng puntahan ng mga bata, flat at saka school. Apartment tsaka school, depende kung nasaang lugar ka. Pero sa Middle East kasi, halos flat ang tawag nila sa mga apartment dun, eh. sa Pilipinas? Ano sa Pilipinas? Saan ang destinasyon ng mga bata? Ulitin mo. Sa Pilipinas, saan ang destinasyon ng mga bata? Sa Pilipinas, Mall. pagdating ng mga bata mula sa school, nakakalabas sila, nakakapaglaro sila, together with their friends. Doon, yun siguro. O yan guys, comment kayo, totoo ba yung sinasabi ni Mami na noon kasi sa Pilipinas kami pagkatapos naming mag-aral, pag-uwi namin mula galing sa school, nakakapaglaro kami together with our friends. Pero sabi ni Mami, hindi na raw gano'n sa Pilipinas. Hindi na ngayon ganun. Comment down below guys ha. Gusto ko marinig yung mga comment nyo. Kasi matagal na kaming wala sa Pilipinas eh. So naka 10 years na kami dito sa Canada, sa Middle East. Si Mami 10 years sa Middle East, ako 6.5. So at the very least, 16 years na kaming wala sa Pilipinas. Hindi na kami nanirahan sa Pilipinas in the past 16 years. So wala na kaming idea sa mga pagbabago sa Pilipinas. Sabi ni Mami, hindi na raw ganon. Which is I don't know kung totoo or not. Just comment down below. Pero yung back to the topic, kung nasa Middle East pa rin kami, yun nga yung sinasabi ko, yung mga bata, ang destination lang nila is school and house. Ganun lang talaga. Unlike dito, pag-uwi nila Mami sa galing sa school,
Si Tay yung pinakapanganay namin. Anong ginagawa, ma'am? Malabas, nagba-bike. Yan, magba-bike, lalabas, kasama yung mga kaibigan, makikipaglaro agad. So kahit papaano yung childhood na naranasan namin sa Pilipinas nung mga bata pa kami, kahit papaano nararanasan ng mga anak namin dito sa Canada, which is kung siguro nasa Middle East kami, masasabi ko na hindi nila mararanasan. So, nakikita lang nila yung mga kaibigan nila kapag nasa school lang sila. Wala silang kaibigan sa mga bahay nila, sa saan sila nakatira kasi, lagi ng kasi laging naka-lock yung mga pintuan dun, eh, 'di ba, mami? Yeah, saka mostly puro mga madalang yung family, puro mga bachelor. Yeah. So, yun yung ating reason number 2 kung bakit nagpapasalamat kami na tama yung, naging desisyon namin na lumipat sa Canada as opposed kung mag-i-stay na lang kami sa Middle East. And then number 3 reason na naiisip ko is dito guys, meron kami nakukuhang support from the government sa pagpapalaki ng mga bata. Nung bago-bago kami, since hindi pa naman gano'n talaga kaganda yung mga sinasahod namin nun, masasabi ko na malaki yung nakukuha naming suporta. And eventually habang lumalaki naman yung mga bata kasi at siyempre gumaganda rin naman yung trabaho namin, yung rate na nakukuha namin. Although bumababa yung nakukuha naming benefit mula sa government sa pag-support sa mga bata, masasabi ko pa rin na mas okay pa rin yun as compared sa Middle East na totally wala, 'di ba, ma'am? Wala ka talagang makukuha. So, isa rin yun sa mga reason na nakita naming mas maganda kung bakit naisip namin na mas maganda talaga na napadpad kami rito sa Canada. And to make the long story short of our conversation, guys, ang masasabi ko is siguro ang Middle East para sa amin, although accidental lang na na-experience namin 'to, hindi 'to naging, kasama sa plano namin. Ang pinakamasasabi ko na pinaka-main purpose natin sa pagmi-Middle East is makalikom ng enough funds, makalikom ng pera. And to gain experience. Ha? Para magkaroon ng experience. Yeah, tama si mami. So, pinakamaganda ang Middle East para makalikom ng experience sa iyong professional job, sa iyong profession, and para makaipon ka rin ng enough funds kung gusto mong mag-ibang bansa. Kung plano mong mag-migrate sa New Zealand, sa Australia, sa Canada, or sa Amerika kung kaya mo, or kahit saan pa, pwede nating gawing stepping stone ang pagmi-Middle East para makakuha nga tayo ng experience at saka ng pera para hindi na tayo umasa sa mga kamag-anak natin at hindi rin tayo mamomroblema kung anong trabaho ang papasukan natin kung sakaling magma-migrate tayo. Kasi alam mo sa sarili mo na you have enough experience to equip you to find a new job sa lilipatan mong bansa. Now, this is not a knock sa mga kababayan natin na mas piniling tumanda sa Middle East. Siguro yun talaga yung kanilang naging desisyon or hindi natin alam. Pero we have to respect their decision. Ang sa amin lang is sinasabi lang namin yung mga bagay na ito based on sa experience na naranasan namin na buti na lang nakapag-decide kami na mag-migrate sa Canada. Kasi kung ngayon namin gagawin yon, siguro hindi na namin magagawa. Kasi at our age, hindi na kami ideal candidate para tanggapin pa ng Canada papasok dito sa bansa nila. Kasi nasa mid-40s na kami. So, yung age pa lang bagsak na kami. Although may experience nga kami, yung age namin hindi na siya angkop kasi ilang years na lang naman ang kung ngayon kami nag-decide na pumunta sa Canada, ang mga reason kung bakit hindi kami tatanggapin ng Canada is because of our age. Kasi at our age, parang ilang years na lang yung service na mapo-provide namin sa Canada and parang hindi na siya ideal for them to accept us as skilled immigrants. So ang mapaplano ko sa mga young professionals na nasa Middle East, take the opportunity there na makalikom kayo ng experience, makalikom kayo ng
pondo, and siguro after 3 years or maximum 5 years na nandiyan kayo sa Middle East, try to think of other options na makapag-migrate kayo sa mga bansa na may permanent citizenship. Ang ma-advice ko lang is siguro, as much possible 'wag niyong hayaan na magpaabot kayo ng mga nasa late 30s, nasa late 40s kayo diyan. Kasi by that time masasabi ko na medyo late na para makapag-migrate sa mga bansang tulad ng Canada. So, there you go guys. I hope kahit papaano nag-enjoy kayo sa video na nai-share ko, sa information na nai-share namin ni Mami. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to our channel. Click the notification bell, like this video, and share this video with your friends. Paki-hype na rin kasi nakakatulong 'yun para i-promote ni YouTube yung video natin. Any parting words, Mami? Bye. Bye. Okay, bye. Salamat. Bye. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.